ilog na masarap pagmasdan pero masarap liguan. Malamig, malinaw at malinis ang tubig na dumadaloy rito. At sa tabi lamang ng ilog na to, ang naging camping spot namin. Sa 24 na oras na pamamalagi namin dito ay para kaming kaisa ng kalikasan. At dahil nga sa araw na ito rin ang inaasahang paglandfall ng Bagyong Uwan, nakaranas rin kami ng mga pag-ulan at malakas na pagbugso ng hangin. Ang lahat ng yan ay ibabahagi ko sa inyo sa raw camping namin na ito dito sa bayan ng General Nakar. Pero bago yon, ay ikukwento ko muna ng mabilisan yung journey namin papunta rito. Hindi lamang ito kwento ng aming paglalakbay at pagkakamp, kundi kwento ng mga magkakaibigan na magkakaiba ang personalidad ngunit pinagsama-sama ng iisang hilig. Kami ang Team Stokwa at ito ang aming kwento. Naging maulan ang biyahe namin mula sa Palo Alto hanggang sa dulo ng Marilaki. Pagdating namin sa dugtungan ng Infanta at General Nakar ay hindi inaasahang maaliwalas na panahon ang sumalubong sa amin. Kaya naman sinamantala namin ang pagkakataon, hindi lamang para magmotor sa kahabaan ng hindi sementadong kalsada, kundi para rin sulitin ang ganda ng mga makikita namin. At syempre, para makahanap ng raw spot para sa aming camping. Sa unang ilog pa lang ay namanghana kaagad kami. But I'm loving the vibes here! Ganda oh. Iba talaga pag nature ang nagpamangha sa'yo. Parang ayaw mo nang umuwi. Grabe. Dito pa lang ay pwede na kaming mag-set up ng tarp tent. Pero masyado pang maaga para mag-camp kaagad. Mahaba pa ang daanang ito at baka makakita pa kami ng mas magandang spot. Kaya naman nagpatuloy pa ang masayang pagmumotor namin. Look at the view guys! Ganda ng view! Pagdating namin sa pangalawang ilog ay tila nabighani nito ang puso ni Direk Gino. Parang natutokso siya na wag nang magpatuloy sa pagmumotor at mag-set up na kaagad kami ng tarp tent dito. Ganda! Uy! Ganda boy! Tingnan mo yung naipon na lumot pre oh. Ganda men! Na mamanghana naman guys si Direk Gino. Diba talaga pag may pagmamahal ka sa ano eh, sa ilog eh. Nasastan si Direk Gino guys, sa ganda ng view dito. Nasa pangalawang talay ng kahoy na kami. And so far so good naman, wala pa kami naberya. Ang ganda. Ito oh. Dito tayo sa kabila. Nandiyan na kasi yung dagat guys. Tatagpo na to sa dagat. Ibang iba talaga pag raw. May kakaibang pagka umaling si Direk Gino sa mga ilog. And ang ganda kasi. And sabi niya ang sarap liguan. Hindi ito ang una at huli. Maraming beses pa akong babalik dito, panigurado yan. Pag nabasa ka na dyan, maliligo ka na. Oy, Gino! Hindi ko naman siya masisi dahil napakaganda naman talaga ng lugar. Nakakagaan sa pakiramdam at nakakapayapa ng isipan. Pero dahil sinabi ni Clyde na marami pang magagandang spot sa bandang unahan, ay nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Sarap pre! Sarap! Sarap nga! Napahinto rin kami sa pangatlong ilog. Grabe ganda ng kulay oh. May bagsakan. Ito ay may sarili ring ganda at may bahagi pa ito na kung titignan mo ay isang dambuhalang jacuzzi.
pangatlong kahoy na tulay. And as usual, huminto na naman kami dahil may ilog. Napakaganda naman talaga. Iba talaga kapag kalikasan ang nagpamangha sa'yo. Pangatlong ilog pa lang to pero masasabi kong hindi ka mauubusan ng rospat dito. Nagmotor ulit kami ng nagmotor. Morning sun is breaking, sky is painted gold. Engine humming softly, stories to be told. A pocket bike of freedom, a road beneath my feet. Every turn's a secret, every breeze is sweet. Nature on two wheels, chasing. Guys, may sarili rin silang version ng The Wall dito. Ito aakyatin namin. Ewan ko kung na-justify ba ng action camera o gaano katarik yan. Pero ayan, sundan natin si Clyde. Legends in the distance, rivers sing along. Birds song in the forest, writes a perfect song. No need for speed or thunder, just the open lane. Every mile a memory, every hurricane. Nature on two wheels, chasing rivers and the trees. Yeah boy! Tumandot! Oy! Ganda ng view! Look! Ganda ng view! Bundok, bundok, tapos yung coastline. Grabe, ganda. Humihinto-hinto rin kami para dungawin ang dagat. Makailang ulit din kaming tumawid sa mga tulay dahil unlimited ang mga sapa at ilog na tatawirin mo dito sa Nakar. Pagdating namin sa bahay ng pamilyang kaibigan ni Clyde, ay dito kami nagpasya na sa ibang araw na lang namin duduluhan ang daanang ito. Lahat kasi kami ay wala pang tulog. Nagpahinga lang muna kami habang sinusulit ang ganda ng spot na ito. Freedom, a road beneath my feet. Every turn's a secret, every breeze is sweet. Nature on two wheels, chasing rivers and the trees. Feel the knocks and whisper, ride the rolling breeze. Small but strong, we wonder where the quiet fills the world revolves around me. Nature on two wheels. Kahit malakas ang alon sa dagat, ay hindi ramdam dito dahil sa breakwater. May mga maliliit na isla at may mga tidal pools din dito. Ikaw na lang ang bahalang mamili kung alin sa mga ito ang lulusungan mo. Dito na sana kami magka-camp. Pero dahil nga inaasahan ng 3 metrong taas ng alon dahil sa bagyo, hindi ligtas ang mag-camp sa tabing dagat. Napagkasunduan namin na bumalik na lang sa pangalawang ilog na nadaanan namin. Total yun naman talaga ang first choice ni Direk Gino. Ang lahat ng ito ay naikwento ko na sa inyo ng mas detalyado sa nakaraang video. Kaya stay tuned lang kayo at ibabahagi ko sa inyo ang pagpapatuloy ng kwento sa video na to. So ito guys, pumasok kami sa isang trail na humihiwalay dun sa main road. Ito na, sa mga looban kami. Naghahanap kami ng magandang raw spot sa tabing ilog. Maraming magagandang part actually yung ilog, kaya lang malapit sa dugtungan ng ilog sa dagat.
Eh, di ba dahil nga may bagyo, ina-anticipate natin yung possibility na tumaas yung level ng dagat kasi sabi sa alert ng NDRRMC, aabot sa 3 metro yung alon. So lalayo kami na sa dagat. Pero tatabi pa rin kami sa ilog. Parang hindi na ilog yung tumbok nito, mamin. Paakyat na to, pre. Ito dapat pababa tayo. Tanong tayo dyan sa lokal. Lokal, may lokal naman. Ang salita nila, try mo Kapampangan, pre. Check natin. Hindi, tanong muna agad kung may mapagliliguan. Lalakarin na lang. Malapit pag sa July. Balik tayo. Malayo pala, balik na lang tayo. Balik. Malapit, papalapit sa ilog, palayo pala. Naghanap lang kami maliguan. Balik, guys. Matapos ang napakaraming oras na pagmumotor, actually itong daan na to from Nakar to Dingalan, inisa-isa lang namin kung anong spot yung mga pwede namin ma-discover and kung saan kami magsistay. And finally nakapag-decide kami. Naalala nyo yung pangalawang ilog na hinintuan namin kanina. Nandun kami ngayon. Grabe, ang bangis dito, boy. Tayo yung dalawa. Pag nabasa ka na dyan, maliligo ka na. Oy, Gino! Pinipilit kami ni Direk na dito na kami pumwesto. Kasi gandang-ganda siya sa lugar. Pero sabi kasi namin ni Clyde, may mas maganda pa ron. May dalawang rason. Una is maraming dagat doon, pero ang first choice kasi talaga namin is fresh water para ma-freshen up din kami. And medyo delikado kasi sa dagat ngayon dahil ini-expect natin na may parating na bagyo. And yun nga, ayon kay NDRRMC, inaasahang aabot sa 3 meters yung alon. Kung mapapansin nyo, galit na galit yung alon ng dagat sa ngayon. Yun ay dahil sa direksyong to ay papalapit na yung inaasahan nating monster typhoon. Malaki actually ang area ng bagyo na yon. Mas malaki pa sa mapa ng Pilipinas. So dito kami, freshwater, ilog. Pangalawang rason is napakalapit na lang kasi nito kapag pauwi na kami. Hindi na namin kailangan mag-off-road pa palayo kasi by that time pagod na kami. Gusto na lang namin magpahinga. So yun, si Direk hindi agad nakatiis. Yan na. Hindi agad nakatiis, guys. Nagbababa pa lang kami ng gamit siya, nandiyan na siya, oh. Wala yung puyat at pagod ko, pre. Yes, totoo. So ito yung mga motor namin. Oras na rin para magpahinga sila. Napakatagal na tuloy-tuloy na pagmumotor. Pre, silong nyo kaya muna yung mga gamit nyo. Pansamantala, baka masira tong gulay, oh. Kailangan masilungan. Grabing amoy yan. Amoy impyerno. Diyan ka muna, ha. I'll take care of you later. Kasi silong ko lang tong mga to. Ito, lalabahan ko to. So diyan ka lang. Lalabang kita. Dito ka. Para hindi ka naaarawan. Yan. Ay, yung gulay pala. Baka masira to. Naarawan. Sana wag tirahin ng daga or nung ano, no, wala naman sigurong ganun dito. Uy, ang cute ng tubi-tubi. Kasi ito, diyan ka muna. Ito, buhol natin. Dapat covered talaga eh, dito. Para hindi talaga maarawan. Yan. So pwede naman hamok dyan. Hamok dyan. Let's see. May trail dito ng tao, no? May bahay doon.
Pagpasensyahan nyo na sana ako kung hindi pa ako sanay gumawa ng camping videos. Pangatlong raw camping ko pa lang kasi to kasama si Direk Gino at pangalawa naman kasama si Clyde. At hanggang ngayon, naninibago pa rin ako. Dati na akong mahilig magmotor at i-explore ang nature, pasukin ang mga liblib at looban at nakikipagkaibigan sa mga lokal. Pero hindi ko talaga hilig ang camping dahil ayoko ng maraming ekstrang bagahe kapag nagmumotor ako. At sa camping na to, lahat ng gamit pang camping ay puro dala ng mga kasama ko. Inaaral ko pa lang ang diskarte at galawan sa raw camping. Buti na lang at itong mga kasama ko ay sanay na. Kaya naman kahit sa pamamagitan lang ng pagmamasid ay natututo ako sa kanila. Hahanap tayo ng patay na sanga pantukod. Kailangan yung makapal-kapal para hindi bumigay agad. Ito. Pwede to. Diba? Haba ba to? Haba yan. Nalilis-lis ba? Yung kanyang waterproof coating, yung silver part. Sa ngayon, masasabi kong unti-unti nang napapalapit ang loob ko sa raw camping. Pero kung tatanungin nyo ako kung willing na ba akong gumastos at mag-invest sa mga gamit pang camping, wala pa ako sa puntong yon. Mama. Bahala na kung anong diskarte para tumagal yung yelo. Okay. So galing tayo sa tindahan. Ngayon pabalik na tayo sa camp. Bumili lang ako ng yelo. Actually wala kaming mapaglagyan ng yelo. Wala kaming cooler or anything. Bahala na ako ng diskarte para di agad matunaw. Pero ilalagay ko siya sa insulated tumbler and let's see kung tatagal siya. Para kasi ako madi-dehydrate kanina, naubusan ako ng tubig. Clyde, tubig pre. Tubig. Admiral naman yun. Anyel, di ba yung ano? Kulay blue? Yung tina. Best friend, Iki yan. Lalong lalapit dun sa atin pre. Pabintayan tayo niya. Tawag pa. Gusto mo na yata round 2 eh. Ah, Yung ba sinipa mo? hindi ko sinipa pre. Inambahan ko lang. Sinipa ako ng aso pre. Pagkamba ko ng bato, hindi ko pa binibitawan, umiiyak na. Ano bang pupunta sa impyerno kung nalalakit ng aso? Grabe. Hindi ko nga sinaktan eh. Ang damdamin siguro. Ang cara eh. Sarap. So gaya ng dati, ang naging routine namin pagkatapos namin kumain, magpapatauno ng konti, tapos tatapog na kami sa ilog. Ito ang bahagi ng ilog na nagsilbing swimming pool namin. Napakalinaw, napakalinis at napakalamig. May kalakasan rin ang ragasan ng tubig sa bahaging to.
may bahaging mababaw at may halos 2 tao ang lalim. Mabuti na lang at lahat kami ay marunong lumangoy. Bago natin ituloy ang kwento, ay hayaan nyo munang bigyan ko kayo ng trivia tungkol sa General Nakar. Ang bayang ito ang pinakamalaki sa buong lalawigan ng Quezon. Kahit doblihin mo ang laki ng buong National Capital Region ay mas malaki pa rin ang land area ng Nakar. Sa katunayan, ang pinakamalawak na barangay nito na Umiray ay tila mas malaki pa ang land area kaysa buong bayan ng Dingalan. Sobrang lamig ng tubig, parang may yelo. So normally ang ginagawa ko pag ganon, yung unti-unti ko lang yung lubog ng katawan ko. Binigla ako ni Direk Gino, nag-brain freeze ako. Pag marami sumama po, Battle of the Back. Judge na lang kami pre, yung mga hindi marunong. So pupunta kasi kami dun sa ito, yung kubo na to. Kaso parang yung access sa kabila sobrang lakas ng tubig. Umiikot siya pa ganon. So inikutan namin dito kami kasi feeling namin mas kaya namin to. At ayun nga, nandun na yung dalawa. Sunod tayo. Medyo pabuka dapat yung paa mo para may leverage ka. Yan, pabuka. Patagilid para may leverage ka kasi pag ganun siya, di ba? Malakas guys, napaggas yung tubig, napaggas. Yun, dito medyo okay na. Ayun, kasama nga pala natin seaman. So sanay sa tubig. So ito kami, pinuntahan namin yung natural jacuzzi. Actually hindi siya natural eh, kasi man-made pa rin naman yan oh. Tumalon si Direk tsaka si Clyde. Ba't bumuebuelo pa? Ay, nako. Struggle kami sa lamok tsaka niknik. So, kailangan namin ng panggatong para makapagpausok kami ng matagal-tagal. Konti lang yung panggatong eh. Yung mga panggatong na nakuha namin, low quality, mabilis matupok ng apoy. So, maya-maya lang mamamatay na yung apoy na yun. May nakita kami dito. Ayun o. Gabundok na mga bunot o bao ng nyug. Tignan natin kung pwede tayong kumuha bilang panggatong. Mission failed guys, basa yung mga bunot, hindi magniningas yan. Uusok yan pre kung mapapausok natin, pero magniningas parang matagal. Medyo nakakuha kami ng mga kanya-kanyang bit-bit na kahoy panggatong. Ito yung masarap sa raw camping. Para ka na rin nagsisemi bushcraft. Hindi ko alam anong oras na, malalim ng gabi. Siguro hating gabi na rin. Hindi ako makatulog kasi nasa tabing ilog kami. And kanina lang namin napansin bago magdilim na yung mga paanong mga cottage, kahoy kasi sila hindi nakabaon sa lupa. Tapatong lang. And naobserbahan namin na may mga cottages na pinatungan ng mga bato yung mga upuan. Ang assessment namin, kaya merong mga bato, pabigat yon. Nilalagyan nila ng pabigat para hindi gumalaw o lumutang o ano rin kapag umaahon tong ilog. Ang warning kasi ng NDRRMC kanina, matinding pag-ulan dito. Ibig sabihin kung uulan ng malakas, may possibility na abutin. So andyan lang yung ilog sa tabi namin. Aabutin kami ng tubig. Marami kaming mapipinsalang mga gamit.
So kailangan ma-anticipate yun, kaya hindi ako makatulog. Sinasamahan ako actually ni June. Nagkape kami, nag-food trip kami, kwentuhan, pero hindi mo wala sa isip ko yung pag-aalala. Pero so far di pa naman umuulan. Hindi tuloy-tuloy yung hangin, pero kapag humangin, grabe kapag dumigwas. Parang pakiramdam ko masisira tong tarp tent na ginawa namin. Parang mas kabado pa ako ngayon kaysa doon sa ulan, kasi isang malakas na bigwas lang bibigay talaga to. But let's see. Itatry ko rin namang matulog, pero malamang magiging putol-putol ang tulog ko nito. Hindi ako mapakali eh. And kailangan din naman ng pahinga ng mga kasama ko, kaya hayaan natin sila magpahinga. And only if necessary, gigisingin natin sila para i-anticipate kung ano man yung pwedeng mangyari. Morning guys, as expected, inuulan kami ngayon. Actually, we were expecting worse. In-expect namin buhos na yung ulan. So thankful pa rin tayo kasi yung pag-uwi natin, hindi tayo masyadong mabubombard ng heavy rainfall. Sana lang sa Marilaki hindi rin maulan ng malakas. Ewan ko kung mag-almusal muna kami, pero maya maya lang uwian na rin. Ang ilaw na naka-full power, kaya sobrang maginaw ngayon dito kasi bukod sa medyo maulang umaga, mahangin talaga, literal. Tignan nyo. Si Direk kasi nagluluto ng something na ipapalaman sa tinapay, and kami naman bumili kami ng tinapay na papalamanan. Ito kami ngayon, si Clyde at saka si June, kasama natin naglalakad, galing kami sa tindahan. At the same time, sinusulit na rin namin yung ganda ng lugar kasi uuwi na talaga kami maya maya. Napakasarap ng umaga talaga sa probinsya, lalo na pag may ganyang kagandang tanawin pa. Oh, ano pa sa kabila? Oh, diba? Napakasarap sa probinsya at napakasariwa ng hangin. Kailangan talaga may actor look. Salamat nga pala kay Ma'am Tin ng Honda sa pagbibigay sa akin nitong insulated tumbler na ito. Natutuwa kasi sila na XRM yung gamit nating pang adventure. Grabe, kung hindi lang nadya-justify sa action kami, pero kung mapapansin nyo, nagwawala na yung hangin dito sa kinaroroonan namin. Naririnig nyo naman siguro yung wind noise, diba? So maya maya lang take off na kami. May nakakwentuhan kasi kaming lokal kanina, dumalaw dito sa camping spot namin. Tama pala yung theory namin na kaya pinatungan ng bato yung mga cottage is para mag-prevent sila na maanod. Umaahon daw pala sa kalsada yung tubig dito sa ilog kapag kasagsagan ng ulan. So wag na nating hintayin mangyari yun. And medyo, kung mapapansin nyo, tinanggal na rin namin yung isang tent, dalawang tent na magkadugtong yan eh. Kasi na bumigay siya sa lakas ng hangin, guys.
background ko. Pero ito na, lumalakas na yung ulan. And obviously, napakalakas na rin ng hangin. Nagre-ready na kami. So, naka-ready na yung mga motor. Nagpapainit na. And maya-maya to-take off na kami bago pa tuluyang bumuhos yung mas malakas pang ulan at bago pa bumigwas yung mas malakas pang hangin. Matapos ang mabilisang pagluluto at pagkain ng almusal ay nag-empake na at naghanda na kami para sa biyahe namin pa uwi. At hindi pa man kami nakakalayo mula sa camping spot ay sinampulan na kaagad ako ni Bagyong Uwan. Hinampas ako ng malakas na hangin habang tinatawid ko ang madulas na kahoy na tulay. Thumbnail tre. Gusto nyo pre, ayaw bumangan, pan-thumbnail daw pre. Kasi bumangan ko na. Ayaw bumangan ko na. Huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Sobrang kirot at umaalog lang naman ang kanang tuhod ko. Konting wagwag lang at pwede nang magmotor pa uwi. Nasa mataas na bahagi na kami ng Marilake nung maranasan namin ang galit ng bagyo. Halos wala na kaming makita dahil sa kapal ng hamog at malakas na buhos ng ulan. Sa mga oras na yon ay signal number 5 na pala sa kinaroroonan namin. Kusa nang lumilipat ng linya ang mga motor namin dahil sa lakas ng hangin. Hindi na rin namin kinaya ang ginaw kaya nagpasya na kaming makisilong nung makakita kami ng kainan. Napahinto kami dito sa bahagi ng Infanta along Marilake. Kasi grabe na yung ginaw, di na namin matiis, tsaka tumatagos na yung tubig sa mga kapote namin dahil sa sobrang lakas ng ulan. Nababasaan na kami sa loob. So ito, yung garbage bag, ginawa ko sando. Ginawa ko na ring brief. Kasi basa na yung brief ko eh. Yan. Hopefully makatulong para hindi ako masyadong mababad. I-direct din, tignan nyo. Parang ganun din, pero mabilis lang kailangan nyo sa kapatid. Diba? So, ito na yung final part ng vlog na to. Uwi na kami. Sa adventure ride at raw camping namin sa General Nakar, muling naipaalala sa akin na mas masaya ang karanasan mo sa kalikasan kung kasama ang iyong mga kaibigan. Kung gagawin nyo rin ang ganito, palagi nyo sanang tatandaan na kung gaano kalinis nyong naratnan ng lugar ay mas malinis nyo pa siyang iiwanan. Muli, kami ang Team Stokwa at ito ang aming kwento.